Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Narito ang inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo na kung saan magbabahagi tungkol sa aking buhay, sa lumang buhay. Ito ang inyong kapatid, Brother Ed Sasam. So, ibabahagi ko sa inyong mga kapatid ko sa Panginoon ang aking buhay na kung saan mula sa buhay na walang kakwinta-kwinta sa isang buhay na hindi mabuti, walang kabuluhan, subalit nang dahil kay El Shaddai nagkaroon ng kabuluhan. So ang lumang buhay ko po mga kapatid ko sa Panginoon, sa edad ko pong 14 anyos ay nagumo na po ako sa iba't ibang bisyo. Paglalasing, pambababae, sugal, droga. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, iba't ibang mga bisyo, life, pambe-beer house, beer house o ano paman, lahat na bisyo ay aking naranasan. Kaya masabi ko ulit, ang aking buhay ay walang kakwinta-kwinta. Subalit sa aking pagtingin noong panahong yon, napakaganda ng aking buhay. Napakasarap na aking buhay sa ganong sitwasyon. Subalit, ang buhay na yon ay hindi pala. Nung makilala ko si El Shaddai, doon ko nalaman na ang buhay ko pala noon ay walang kabuluhan. So, yun nga mga kapatid ko sa Panginoon, ang aking buhay ay puro kawalanghiyaan, mga ugali na hindi mabuti, mapanglamang sa kapwa, madaling magalit, tagahamon ng away. So yan. At ang inyong abang lingkod, bagamat nag-aaral, subalit dahil nga nagumon sa masamang mga bisyo, ay napabaya ng pag-aaral. Napokus ako sa makamundong bagay. Nakapokus na ako sa barkada, sa mga happenings noong unang panahon. Subalit napakabuti ng ating Diyos. No? Napakabuti ng ating Diyos dahil siya naman ang nagpaplano talaga kung paano ang ating magiging buhay. No? Simula sa Cebu, pumunta ako ng Maynila year 1975. Pagdating ko sa Maynila, ganun ang takbo pa rin ng buhay. Barkada, pagwa 1, 2, 3 sa Maynila, sa mga kakain kami sa isang malaking restaurant, mamahaling restaurant. Subalit hindi kami magbabayad. Kung hindi ako magbabayad, tatakbo, mangungutang ng mga damit nung araw kasi hindi pa uso ang ready to wear. So mangungutang ng tela, mangungutang ng mga ipatahi ng mga tela, pulo o pantalon. Subalit tatakbuhan ko yung mga yon. Hindi ko sila babayaran ng buo. Magbabayad ako ng una, subalit tatakbuhan ko sila. Palipat-lipat ako ng tirahan. So puno ng kasinungalingan, puno ng pandaraya ang aking buhay talaga. At gumon na gumon sa bisyo. Subalit ang aking ugali na ito, ang aking pagkataong ito, na itago ko dun sa aking naging asawa ngayon. Kasi ang pagkaalam niya, napakabuti kong tao, napakabait ko. So naging asawa ko siya, subalit nung malantad sa kanya ang tunay kong pagkatao, pinagsisihan niya, nagsisisi siya kung bakit nagpakasal siya sa akin. So ang buhay ko punong-puno ng kawalanghiyaan at punong-puno din ng takot, pangangamba. Kasi ang taong punong-puno ng pagkakasala, laging natatakot, laging nangangamba, walang kapayapaan. Subalit nga po mga kapatid ko sa Panginoon, sa gitna ng ganitong pangyayari sa buhay ko, dumating ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng
gawain ito ni El Shaddai sa ministry ito sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos sa pangunguna ng ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. So 1999, nung una akong tawagin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga karamdaman, no? Kasi nung una, kahit naman ganun ang buhay ko, mga kapatid ko sa Panginoon, kawalanghian, pandaraya, so balit hindi ako nakakalimot magdasal, no? Nagsisimba ako, pero ang salita ng Diyos wala talaga sa puso, wala talaga, malayo ang relasyon ko sa Diyos sa panahon yun. Kaya nung panahon na kung saan nagkakasakit na kami, paikot-ikot ang karamdaman sa aking buong pamilya, nagtanong ako sa Panginoon, bakit nangyayari ito sa aming buhay? Simple lang ang sagot ng Panginoon, ang kasagutan niya sa pamamagitan ng aking isipan, na may narinig akong tinig sa aking isipan na ang salita ay, nakalimot ka na kasi sa akin, anak. Wala ka ng panahon sa akin kasi puro sugal ka na, puro paglalasing ka na, puro kamunduhan ka na. So sabi ko, oo nga pala. Sorry Lord, at ang aking gagawin, magbalik loob ako sa iyo. Bagamat wala pa ako sa gawain ito, no, nung panahon yun. Sabi ko sa akin sarili, magsisimba na uli ako. So ginawa ko yun, mga kapatid ko sa Panginoon, simba ako ng simba. Subalit excuse me subalit nga po, mga kapatid ko sa Panginoon, parang may kulang. Naghahanap pa rin ako. So kahit nagsisimba, tuloy pa rin yung bisyo, tuloy pa rin yung buhay na walang kwenta, walang kabuluhan. So sa pamagitan ng aking mga barkada, marami sila, ini-invite nila ako na sumapi sa kanilang relihiyon, sa kanilang mga ministry. So balit hindi ko sila pinaunlakan. At ang nakatawag pansin sa akin ay ang ministry ni El Shaddai. So isang araw, may ginamit ang Diyos na nagbigay sa aking isipan ng na-attract ako. Bakit? Dahil ang batang ito ay dumating sa aming sa bahay na aking kumpare, na kung saan nandun ako nagpipinta. Sabi niya doon sa anak ng aking kumpare, friend, pupunta kami ng PICC, atin kami ng El Shaddai. So kapitbahay namin yung batang yun. Sabi niya, sabi ng kaibigan niya, pupunta pala kayo ngayon sa PICC. So sumabat ako, sabi ko, bakit wala bang El Shaddai dito sa Pampanga? Kasi yung panahon yun, doon ako sa aking kumpare, nagtatrabaho, nagpipinta ako. So nung panahon yun ay lingguhan ako kung umuwi. So sabi niya sa akin, yung bata, meron po naman, kaya lang yung gawain sa PICC ay malakihang gawain ito. Sa tuwing Sabado, maatin kami, sabi nga. So sabi ko, nagka-interest ako na dumalo sa gawain doon sa Pampanga, doon sa Mabalacat, Pampanga. So sabi ko, pwede ba akong dumalo dyan? Sabi ng bata, pwede po. So araw ng Miyerkules, kina-Miyerkulesan, dinala ako ng aking sarili tungo sa gawain ng Diyos. So yun ang simula, mga kapatid ko sa Panginoon. Bagamat ang buhay ay nasa ilalim pa rin sa mga bisyo, iba't ibang bisyo, pero dahil sa salita ng Diyos na aking napapakinggan, dahil sa salita ng Diyos na tumatama sa akin, tinanggap ko ng positibo. So doon ko nalaman na mali ang aking mga ginagawa, na wala palang kabuluhan ng aking buhay. Doon ko nalaman na aking buhay pala ay patay sa pananampalataya. So nagdesisyon ako, mga kapatid ko sa Panginoon, na iwan ang mga bisyo ko na nakasanayan kong gawin. Bagamat napakahirap,
mahirap gawin ang pagbabago kung wala tayong determinasyon, walang kontrol sa sarili, yung pagdadasal o yung ano talaga, yung kung anong dinidesire mo sa puso mo ay dapat hingin mo sa Diyos. So sabi ko sa Panginoon, gusto kong mabago, gusto kong iwanan ang aking mga lumang buhay, Lord. So ito po, na kapag tayo pala nagmimithi na pagharian tayo ng Diyos, tutugunin tayo ng Diyos. So unti-unting naiwanan ko ang mga bisyo. Naiwanan ko sa loob ng 1 taon ang pagsusugal. Naiwanan ko, naging malaya ako sa pagsusugal sa loob ng 1 taon. Napakahirap talaga. Mahirap iwanan ang nakasanayan mo ng gawin. So isang sakripisyo. Sabi ko nga, isang pagpapasan cross ang pagbabago ng buhay. Dahil ang hirap labanan ang tawag ng laman. Hirap labanan ang takbo ng mundong ito. So nandoon nga yung determinasyon ng pagbabago ng ating buhay. Kaya ayon, naiwanan ko ang paglalasing, pagsusugal, iba't ibang bisyo, mga nightlife, na kung saan ang aking buhay ay laman ako ng mga beer house, laman ako ng bullingan, kasi bullying ang aking sports. So yun, unti-unti kong naiwan, unti-unti kong lumaya sa pagkaalipin ng mga bisyong ito. At dito ko nalaman na napakasarap pala ng buhay kapag wala kang hangover, wala kang sakit sa ulo. Napakasarap pala ng buhay kapag nasa piling tayo ni El Shaddai. Yan mga kapatid ko sa Panginoon. So nagiging coordinator ako. Pero bago yan, choir muna ako. 3 taon na ako naging choir. Pagkatapos na 3 taon, naging coordinator ako. At naging coordinator ng 8 taon. At pagkatapos ng 8 taon, bumukas ang pagkakataon upang makapasok sa preaching force ng ministry nito ni El Shaddai. So doon, no? So ang inyong abang lingkod, sa panahon ngayon, nasa 10 taon na akong nagpipreach. Salamat sa Diyos, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal sa akin, sa aking buong pamilya, na kung saan ang buhay namin puno ng kaguluhan, puno ng takot, pangangamba, walang kapayapaan. Subalit pinagkaloob ng Panginoong Diyos ni El Shaddai ang kapayapaan, ang kapanatagan, ang tunay na kagalakan na mula sa Kanya ay aking nararanasan. So nawala na yung mga takot, pangangamba. So nandoon yung pagkilos ng Panginoong Diyos sa aking buhay, na siya po talaga naman ang naghahari sa aking puso, sa aking isipan. Bagamat nakakagawa pa rin tayo ng pagkakasala, bagamat may panahon pa rin nakakagawa tayo ng mga hindi ayon sa kalooban ng Diyos, pero patuloy at patuloy tayo nagsisikap. Ang inyong abang lingkod patuloy at patuloy nagsisikap na makasunod kung ano ang kalooban ng Diyos. So salamat sa Diyos, at hinango niya ako mula sa buhay na walang kabuluhan tungo sa isang makabuluhang buhay. So yan lang mga kapatid ko sa Panginoon na aking babahagi sa aking kung paano ako binago ng Diyos, paano ako tinawag ng Panginoon sa ministry ito, kaya ako nandito ngayon. So nawa makapagbigay sa inyo ito ng inspirasyon na magkaroon kayo ng panibagong pag-asa sa pamamagitan ng aking patutuong ito. So maraming salamat po sa inyong lahat, at sumaati ng pagpapala ni El Shaddai.